ito po yung ating diagram para sa ating task 7, yung interactive game. First, magsisimula muna tayo sa ating source. Kailangan natin ng VCC, itong kulay pula, and ground, itong kulay black. At ginump natin ito hanggang sa kabilang line ng ating breadboard para ma-extend natin yung ating circuit. So, first, kailangan natin ng 4 push button para sa ating controls. Itong una, para siya sa right, ito for left, and this one for down. And lastly, itong last na push button ay para mag-rotate yung ating character sa ating Tetris game. So, pumunta na tayo sa ating pin out. So, first sa digital pin number 2, connected siya sa ating push button number 1. And number 3 na digital pin, connected sa push button number 2. Push button number 3 ay sa number 4. And yung push button number 4 ay nakakonect sa push button number 5. So, yan po ating kailangan tandaan para sa ating coding mamaya. And dito naman tayo sa ating LED matrix. Kailangan din natin dito ng VCC, itong kulay pula, and ground, yung color black. And para sa ating CN, itong kulay dilaw, dito siya sa digital pin number 10. So, ito namang kulay blue, ating CLS, ay nasa number 11. And lastly, itong last ay nakakonect sa digital pin number 12. So, yun po ang ating pin out para sa ating circuit ng task 7 or Tetris. So, para po sa code natin sa LED matrix na ginawa natin kanina, yung interactive game. So, ang ginawa natin na program is Tetris. So, magsimula mo tayo sa start. LED control, ibig sabihin po niyan, yung para makontrol natin yung LED matrix natin. LED matrix setup. So, dito sa part na to, lahat po to ay para lang sa ating LED matrix. Yung kanyang mga pin. D pin, ibig sabihin yan, digital input. Ito namang CLA, CS. Nakakonect sila sa pin 12, pin 11, and pin 10. So, para naman sa ating push buttons, yung mga pang controls natin sa ating Tetris. Kanina, ginawa natin yung bottom left. Yung nakakonect doon ay yung push button na nakapin sa digital input number 2. Para naman sa right, yung push button na connect sa push button na nakakonect sa digital pin number 3. Ganun naman po yung makasunod pa, down sa 4 and rotate 5. So, game variable. So, kanina sinabi ko nagkaroon tayo ng issue sa mga code. So, kanina wala tayong shape kaya dinagdagan natin yun. Kanina, yung pattern lang natin na meron ay 2 dots. So, ginawa natin yung 4 and more. So, ito yan siya, shapes. Yung O, yan po yung pa-box. And horizontal, yung I, mahaba. Yan na red light. T, yan nakikita natin yan, maliit lang. Z, makikita rin natin yan doon. Yung S, hindi natin makikita dahil hindi kaya ng ating LED matrix. Ganun din sa J. Pero may makita tayo itong L, Z, T, I, and O. So, yan po yung mga game variables natin. So, sa setup, syempre una void setup, LC shutdown, LC sensitivity, so LC clear. So, yun yung mga code natin para mag-function ng maayos at sa gusto natin yung ating LED matrix. And lastly, clear matrix. Yan po kapag napuno na yung ating LED matrix ng shapes, mag-clear siya ng kusa. So, sa void loop natin, dito na yung push button left, push button na para sa left, and push button for right. Kumbaga, dito yung controls kung paano tayo maglalaro. Ito sa function, nandito na rin po yung lahat. Ito, makikita natin dito sa
void move down. Yan yung kinode natin para bumaba yung magkaroon ng effect na bumababa yung ating LED matrix light. So ito, void spawn block. Yan po yung kapag nakaabot na sa bottom yung ating LED lights, magkakaroon ulit ng another lights na with shape galing sa taas pababa. Ito yung void lock shape. Pag nakababa na yung ating LED lights na may shape, maglalak na siya doon at hindi na natin siya kayang galawin. So kanina rin nagkaroon tayo ng issue kasi hindi tayo makapag-rotate ng ating mga shape. So gumawa tayo ng code para magkaroon tayo ng rotate function. Ito yung nakakonect sa ating push button number 4 na nakakonect sa digital pin number 5. So ito, rotate with its height and width. So magro-rotate siya ng ganun pa rin yung shape pero mag-iiba lang yung orientation. So yun po yung ating code. So dito yung void clear full lines, kapag napuno na yung ating LED matrix, yun, kusa na siyang mag-clear kasi ibig sabihin nun na talo na tayo kasi puno na. So itong void clear, ito naman yung kapag nakapag perfect shape ka na fill mo lahat ng gaps, magbabawas yung LED lights natin tulad ng sa larong Tetris. So yun lamang po ang ating explanation ng ating code. So thank you. Task 7, Tetris, Challenges and Solution. My first problem that we have encountered is disconnection. We find a tight spot on the breadboard to secure connection. The problem in the coding, the code is not work in LED matrix. We encountered another problem. The light does not move and push button are useless this program, and so fix again. And finally, lights move but only have fixed shape, so we had another version of code. And shape but shape not rotate, so we revise the code and rotate function and conclude the problem we face. So yun nga guys, this is test 7 reflection. So sa reflect ko ito sa like 3 buttons Tetris na ginawa namin. Ito po. So, nakokontrol ito via matrix LED and the buttons using Arduino. So, sa reflection naman kung paano naman ito ma-advance in the future or in the multiplayer or in the IoT. Actually, meron na ito sa internet, yung paggamit ng IoT integration. Sa Xbox, meron din. May Tetris gumagamit ng controller and the other one is the keyboard. So, yun lang po. Thank you. Na-conclude naman po natin sa paggawa ng ating Task 7, interactive game na Tetris. So, paggawa nito ay hindi madali dahil we face many problems sa wirings pa lang dahil sa aming connection, and especially sa codings dahil hindi kami masyadong magaling doon. So, conclude natin na we can make the game na nilalaro natin noon using our microcontroller. Ginamitan natin ito ng LED matrix. Ginamit namin yung Max 7219. Ayun po ang ginamit namin. Sa paggawa nito, na-realize namin na it is possible. Kahit na mahirap, pero nagawa pa rin natin. So, yun lang po. So this is a short conclusion about our task 7, which is a block drop challenge, and it's like a mini Tetris on Word. So using Arduino. And it is teaches us how to control 8x8 dot matrix using SPI, handle button input, and
implement the logic of the game, which is the movement and the rotation. Thank you. Interface game using interface input device, display output module. Conclusion. The Block Drop Challenge combines a dot matrix display and button to create interact games, helping and learning practice input control and games logic. The game demonstrates how manage and input display, output, and timing to create engaging mini Tetris.